Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Bali, mayroon na naman tayong gagawing isang power inverter dito mga bro na Buska inverter. Ayan, bali kung siya mga bro is AA 1000 AF. Ayan. So bali sabi ng may-ari, ang nangyari daw dito ay nung kinabit daw sa battery ay umispark. Tapos nung wala na siyang power. Bali tinanong ko naman yung may-ari mga bro kung baka nabaliktad nila sa pagkabit sa battery. Hindi naman daw yata. Basta na lang daw umispark nung kinabit sa battery tapos nawala na yung kanyang power, pero hindi sigurado kung nabaliktad niya yung pagkabit ng mga clip sa ating battery. Kapag nabaliktad kasi yan mga bro, yung pagkabit natin ng positive clip at negative clip natin sa battery natin ay sigurado yan mapuputol yung kanyang fuse. Okay, testingin nga natin mga bro kung totoo yung sabi ng may-ari. Kuha tayo ng battery. Ayan. Okay, kabit natin yung ating negative clip. Ayan. Tapos kabit natin itong positive clip natin sa positive ng battery. So dapat yan spark yan mga bro. Okay, hindi siya mispark. Ibig sabihin putol yung kanyang fuse. Subukan natin i-power kung magpa-power on siya. So wala mga bro. Ayan. Okay, subukan natin buksan. Tanggalin natin yung ating clip sa ating battery. Subukan natin buksan at titignan natin kung ano ang naging problema ng power inverter na ito. Okay, natanggalan natin mga bro yung 8 screw. Ayan, subukan natin i-release itong kanyang cover. So wala, mukhang hindi pa nabubuksan. So banatan lang natin mga bro na ito kahoy. Okay, nahugot na siya. Ayan. Bali, check natin yung kanyang fuse. Bali, ito yung kanyang fuse mga bro, dalawang fuse para dito sa ating dalawang channel lang ko natin inverter. Okay, check natin. Sit lang natin sa buzzer. Check natin yung ating fuse. So wala mga bro, lagot yung kanyang fuse. Okay, tanggalin natin yung kanyang mainboard. Okay, hugutin natin yung mainboard nya. Ayan. Tapos check natin yung sa bandang nya, input. Dito mga bro sa maliliit na capacitor. Ayan, pero discharge muna natin mga bro yung nya, baka may stuck tong malalaking capacitor. Mahirap na mag-ground. Bali gamit itong natin mga bro, soldering iron. Ito yung pagdi-discharge natin sa high voltage nya. Baka mayroong stuck. Yan. So short natin sa positive at negative ng capacitor para ma-discharge yung kanyang stuck na kuryente. Okay. Bali itis natin mga bro kung may shorted. So nakasit pa rin sa buzzer yung tester natin. Kung ang gamit nyo ay analog mga bro, ay sit nyo sa X1. Bali check natin dito sa mga bro, maliliit na capacitor kung
shorted. Kung dire-diretso yung kanyang buzzer. Kung dire-diretso mga bro yung kanyang buzzer ay ibig sabihin may shorted. So dire-diretso mga bro. Tapos balik ta rin natin. Okay, bali dire-diretso rin mga bro yung kanyang buzzer. Ibig sabihin mayroong shorted dito sa ating mga MOSFET, dito sa ating primary natin o sa input natin. Subukan natin i-check lahat yung mga na yan, MOSFET na yan. Okay. So lahat ng mga capacitor check natin. Dire-diretso. Ayan, para makasigurado tayo, baklasin natin lahat yung mga MOSFET na yan. Okay, so bali baklasin natin mga bro, medyo i-focus natin. Ayan, bali bawat isang channel na to, isang transformer, isang channel yan, bali nakaseries yan yung output niya dun sa 220 niya. Bali dito sa kanyang input mga bro ay tig tatlo silang MOSFET. Ayan, okay, baklasin natin. Ang diskarte dyan sa pagbaklas mga bro, para madali, huwag nyo munang papahigupan. Ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng mga soldering lead, yung mga tatlong paa. Pag sushortin nyo lahat para madaling mahugot. Okay, applyan natin. Check natin lahat ng mga MOSFET. Yan, kapag napag-short nyo na mga bro, i-kuha nyo lang. Yan, pasuin yung ganyan para sabay-sabay na mahugot yung kanyang paa. Pag lumambot na yung kanyang panghinang ay i-release nyo na. Ayan o. Yan, ganun lang. Tapos ganun na naman sa susunod. Pag sushortin nyo na naman yung tatlong paa. Yan, gamit yung soldering lead. Ayan. Okay. So, yan. Babadan nyo ng soldering lead hanggang sa lumambot. Tapos i-release nyo na. Sikwatin nyo. Ayun. So, ganun din mga bro yung proseso niya dun sa mga susunod na mga MOSFET. Okay, bibilisan ko lang mga bro para hindi mahaba yung video natin. Okay, kung matanggal nyo na lahat mga bro yung mga MOSFET ay paghiwalay nyo naman ngayon yung mga nagdikit na pinaghinangan na mga butas. Yan, para itis natin ulit kung nawala yung shorted. Yan, ganyan, paghiwalayin nyo. Okay, naghiwalay na sila. Tapos itis natin mga bro kung nawala yung shorted. Yan, check natin. Check natin ulit sa capacitor. Kung di na dire-diretso yung kanyang pag-buzzer. Ayun, nawala. Balik ta rin natin. Ayun, nawala. Hindi nagtuloy-tuloy yung kanyang buzzer. So, subukan din natin sa kabilang channel. Wala. Ayun. Hindi nagtuloy-tuloy. Ibig sabihin yung pag-buzzer niya na yun mga bro ay yung stock yun ng capacitor. Okay. So, i-check naman natin ngayon mga bro sa mga MOSFET kung alin dyan yung shorted. Yan, sunod-sunod din natin. Nakaset pa rin mga bro sa buzzer. Ayan. So, check natin kung alin dyan yung mga shorted. Good. Sa buzzer pa rin mga bro ha. Dahil shorted lang naman yung hinahanap natin. Okay. Wala. Wala. Good naman.
Good naman. Check natin to. Ay, ito mga bro, yung una. Ito oh. Ayan oh. Ayan, ito yung nasira mga bro. Ayan. So, ang number niyan ay bali ang number nito mga bro ay HY1906. Ayan. So, ibukod na natin ito. So, i-confirm nga natin. Talagang siya. Ayun. Talagang shorted. Ihiwalay na natin. Tapos hanap tayo ng kapalit. HY1906 yung kanyang number. Okay, ito na yung pamalit natin mga bro. Yan, i-kuha na natin dyan. Ang gagawin naman natin, papahigupan na natin yung board natin para matanggal yung o magkaroon ng butas yung natin paglalagay ng mga MOSFET. Okay mga bro, bali napahigupan na natin yung board natin. Ayan o. Ilalagay na natin yung ating mga MOSFET. So isa-isa natin ilalagay mga bro. Ayan. So ilagay natin. Okay, sunod-sunod lang. Okay, nailagay na natin. Hihinangin naman natin ngayon mga bro. Ayan. So nalaglag to mga bro. Ayan, salpak natin ulit. Okay, bali i-check lang natin mga bro kung may mga nagdikit. Paghiwalay natin kung may nagdikit na hininang natin. Okay, so i-check natin mga bro kung meron siyang shorted o kung wala. So check natin. Ayun. Baliktarin natin. Okay, tumigil. So kabilain natin. Okay, huminto. Ayan. So okay. Okay, ang mangyayari mga bro ay jajumperan natin yung kanyang fuse dahil nalagot yung kanyang fuse. Kuha lang tayo ng mga dito, mga 5 hibla ng wire. Ayan. Sabihin na natin nasa 10 ampere. Ayan, pilipitin natin. Ayan. Okay, napilipit na natin. Tapos applyan natin ng soldering lead. Okay, applyan natin. Okay, na-applyan na natin. So, kuha na natin. Laro-laruan natin mga bro. Para kumalat yung kan. Ayan. So, jumperan natin mga bro yung fuse natin. Yung dalawang fuse natin. Okay. Bali yun yung dalawang fuse natin mga bro. Ayan
Ayan. So jumper natin. Okay. Applyan natin ng soldering lead. Okay, jumper natin. Ayan. Tapos i-jump natin dun sa kabila. Huwag nyong jumperan mga bro ng kuna, yung solid na wire, yung makapal, para pagka nagkaroon ng short ulit ay malalagot lang siya. Tapos putulin natin. Ayan. Okay, testing natin ngayon. So linisin muna natin, baka mag short. Okay. Subukan natin i-clip sa battery natin. Okay, clip natin yung positive natin. Huwag kakalimutan mga bro na mabaliktad. Okay. Dapat yan mga bro mag-spark yan eh. Ayun. Ayan. Tapos pag inulit natin, dapat hindi na mag-spark. Okay, subukan natin i-on ngayon. Switch. Medyo ganyan natin. Tulak natin doon. Okay, switch natin. Bali mayroon pa mga bro nagbi-blink pa yung kanyang dalawang ilaw. Ayun o. So ibig sabihin mga bro, mayroon din dito sa output natin. Mayroon din problema. Okay, so tanggalin natin sa kun ulit. Ayan. Ayan. Para ma-discharge. I-check din natin mga bro dito sa ating output. Mga 4 dito na MOSFET. So check, i-set natin mga bro sa ohms. Yan. Okay, check natin isa-isa. Okay, bali ang gagamitin naman natin dito sa ating output mga bro, dahil leak lang yan siguro, hindi naman shorted, gamitan natin ng ito, yung natin analog. Okay, check natin. Ayan, may konting leak Ay, ito mga bro. Ito. Baliktaran eh. Ayan o. Ayan. Ito pala yung kanyang problema, kaya nadalay yung primary natin. Ito. Check natin yung huli. Good naman. Ito lang mga bro, ito. Itong isang ito. Okay, baklasin natin. Baklasin ulit natin. Okay, applyan natin mga bro. Apply natin, dating gawi. Tapos sikwatin na naman natin pag lumambot na yung hinang. Ayun. Okay, pahigupan na natin mga bro habang pinapalamig natin to at ititis natin ulit mamaya. Mainit. Okay, check natin ulit to mga bro. I-confirm lang natin na siya, shorted.
Kasi sinasakal-sakal niya yung supply ng ating kwan kanina. Nagbi-blink-blink yung output ng ating ayan o. Baliktaran o. Okay. So palitan natin mga bro. Ang number niya pala mga bro ay IRF 740. Ayan. Okay, palitan natin. Okay, palitan na natin mga bro ng IRF 740. Okay. Salpak natin. Ayan. Okay, hinangin natin. Ayan. Okay, so check natin kung ano. May nagdikit doon sa hinang natin. Okay, wala naman. Wala. Okay. Susubukan natin testingin ngayon. Testing natin ulit. Kung magkaka-power na siya. Ayan. Okay, clip natin ulit yung ating positive sa positive ng battery, positive clip, tapos negative clip sa negative ng battery. Ayun. Okay, so try natin. Okay, naka-green lang siya oh. Subukan natin ngayon yung 300 watts na pa natin. Ito blower. Ayan. Okay, saksak natin. Ito yung kanya kon mga bro, kordo. Saksak natin. Naka-on siya. Patay muna natin. So maliit lang yung battery natin mga bro. 5 ampere lang yun oh. Battery ng motor. Subukan natin. Mahina yung kon natin, battery. 300 watts to eh. Okay. Susubukan natin dun sa kon na lang natin, soldering iron. Maliit kasi yung battery natin. Malakas kung to humugot. Okay, ito na lang mga bro, soldering iron natin. Ayan o. Ayan. So tingnan natin kung pupula ito. Okay. Ayan o. Pumupula siya o mga bro. Ayan o. Oh. Okay. So ayos na. So ang mangyayari mga bro ay iayos ko lang, ikakabit ko at ipa-final test natin. Okay. Okay, nakabit na natin mga bro yung kanyang bahay. Subukan natin ulit, testingin natin. Ayan. Ayan. Ispak din ng konti. Okay. So testingin natin. Okay. Subukan na lang natin mga bro dito sa panghinang natin, 60 watts. Dahil maliit yung battery natin. Ayan o. So try natin. Halos kon pa hirap pa dun sa 60 watts oh. Dahil maliit yung battery natin. Pero okay naman oh. Okay, so ganun lang mga bro. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito at maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro. Okay, so abang-abang lang mga bro sa mga susunod na mga video natin. Maraming salamat mga bro.